everyone, my name is Kim. I'm the owner of Bad Moms Pole Studio. If you're new to our channel, hi! Here in our channel, we teach moms to be strong, sexy, and free. This episode, we will talk about pole myth. Pole myth. Pole myth. Pole myth. Sasagutin lang natin yung usual questions, impressions about pole dancing. Nandito tayo ngayon sa studio to clean. Sobrang dumi ng studio, as in, papakita ko sa inyo. Siyempre, kapag may mga class, di mo naman malinis lagi. Sa akin talaga nag-fall yung responsibility of cleaning the studio. Okay, let's answer some pole myth. Pole myth. Pole myth. Pole myth number 1. Pole is only for skinny people. Hindi. Kasi, medyo malaki ako nung nag-start akong mag-pole. Naisip ko pa noon, magpo-pole ako as a way of exercise to lose weight. Mali talaga kapag ka ang goal mo to exercise is to get skinny. Ang goal mo ay lumakas ka. Lalo na sa atin mga moms. Naghahabol ka ng mga bata. Groceries. Nagbibit-bit ka ng groceries. Di ba pwedeng iasa sa ibang tao yung pagbubuhat? I mean, pwede mo namang iasa, pero it would be so convenient if you can do it on your own. Buhat ka dyan ng groceries mo, bigas. Sobrang freeing kapag kaya mo siyang gawin mag-isa. So to answer the myth, hindi siya pang payat lang. Pang lahat siya. Lahat ng body type pwede mag-pole. Kung dedicated ka na maging healthy ka, eventually talaga maglo-lose weight ka kasi mas disciplined ka eh. Ito kasi yung mali kapag nag-start ka mag-exercise tas ang way of thinking mo is to lose weight. So mamadaliin mo kasi yun lang yung goal mo eh. Hindi ka kakain, which is maling-mali. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Ngayon, if you're exercising to build muscle, that's a different story. Kasi, iba yung mindset mo. Kakain ka ng tama. Actually, kakain ka pa nga ng madami kasi kakain ka ng protein. Tapos, ang hindi alam ng mga tao, kapag you're trying to gain muscles, pag kumain ka ng protein and then mag-less ka ng carbs, mas maglo-lose ka ng weight kapag ganun ang mindset mo. Kasi tama ang kain mo. Nagiging mas disiplinado ka. Diba? Hindi ka nag-shortcut. Kapag meron kang goal, kailangan talaga disciplined ka. Saka talagang determined ka. Ma-reach mo yung goal mo. Hindi pwedeng shortcut lang na a-attend ako ng kasal. Kailangan nakalose ako ng 10 pounds. It doesn't work like that. Kasi maglo-lose ka ng weight and then you will gain it all back. Kasi hindi mo natutunan yung discipline. Pole myth number 2 is pole is sexual. Sa mga students ko, malamang may nagsasabi sa kanila na, ay, ganyan, parang malaswa. Pole is art, pole is a sport, and pole is a fitness discipline. Kaya sinasabi ko lagi sa kanila, kapag nag-pole ka, para ka nag-gym, full body workout siya. Hindi siya yung sexy-sexy lang. Although sexy-sexy talaga siya, it can be sensual if you want it to be. Kasi we have pole sensual classes. And it's very freeing for these women. Nagiging sexual lang naman siya doon sa tumitingin. Diba? Hindi doon sa sumasayaw. Diba kung yun yung way of her expression, hindi naman siya naiiba sa nanonood ka ng ballet. Nanonood ka ng contemporary dance. Feeling ko nagigets nyo naman yung sinasabi ko na anything with sexy dance, it's like that, pero kung yung interpretation mo ay malaswa, I think it says a lot about you, not the person na nagpe-perform. Ikaw yung may malaswang isip kasi it's just a dance. I think nagigets nyo naman yung ibig ko sabihin. Pero sana nga nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Number 3, pole daw is dangerous. I think sa lahat ng sport, may kasamang risk talaga. Merong kasamang risk of hurting yourself. Kasi ako nga, may tama din talaga yung shoulders ko, medyo matagal. Rest is very important when you're doing sport, when you're exercising. Rest talaga, dun mo mababawi, dun ka makaka-build ng muscle when you're resting. Ako, tiwala ako sa mga instructors namin dito. Marunong sila. Alam nila kung enough is enough. Na okay, wag nating ipilit kasi delikado. Pero ito yung nakakatuwa kasi dito, lalo na kapag medyo tumagal-tagal ka na nagpo-pole, ang mga nanay, pag nasasaktan, nagkakapasa, badge of honor siya.
As in, gustong-gusto nila, pinagmamalaki nila yung, ay, may pasa ako. Pasa ang aking trophy. Nagsa-short-shorts ako sa labas, ganyan. Sabi, tingnan nyo, pasa ako. Sorry kayo. And they call it pole kisses. Sobrang cute. Tapos yung getting hurt, it's part of it. But not yung injury, ha? Okay, next myth, pole dancing is for young women only. Kaya tayo nagkaroon ng pole studio for moms para malaman ng mga moms na pwede to sa kanila, na maganda tong workout for them. Alam niyo yung mga nanay, sila yung antaga nga nag-alaga ng mga kids. Hindi sila masyado nakapagbigay ng time for themselves. So, itong studio, yun talaga, yun yung isang purpose ng studio. Madalas sinasabi ko sa kanila, yung mga nagtatanong dito, baka hindi po pwede sa akin yan kasi nga may anak na ako, ganyan-ganyan. Pag sinabi sa akin, mga nasa 30, 31, sila 32, sinasabi ko na nasa 40s na ako. Kayang-kaya mo yan. Wala siya sa age. Alam mo, may mga students tayo dito na nakatry na nasa 60s. Yun eh. Kapag gusto mo kasi talaga, kaya mo. Pag ayaw, maraming dahilan. So, hindi excuse yung age. Kapag gusto mo. Another myth. If you do pole, you're not respectable. If a woman chooses to be sensual, choosing her happiness, choosing to love herself, is already respectable. Diba? Che! So, hindi pa rin tayo tapos sa mirror. Kasi naman, sobrang daming mirrors, diba? One more myth. Pole is just tricks. It's not just tricks. You're gaining flexibility, strength, coordination. Nandun na nga siya lahat. Hindi siya limited sa nagbubuhat ka lang ng weights and then you're just gaining muscle. Pagka when you're trying to learn something new, it's also good for your brain. It's also an exercise for your brain. Since lagi kang masaya ka kasi kapag nagpo-pole eh. You're in the moment. Naka-focus ka on yourself. So I guess that's a good thing. Sino pa ba? Sino pa ba ang may ayaw nun? You need strength to do pole. So, meron kasing iba na nagsasabi na, wait, magpapalakas muna ako. Magpapalakas muna ako bago ako mag-pole. So, pwede mo siyang gawin dito kasi strength is trained. Sabay-sabay mo na siyang aralin dito. It can help if you're lifting weights, pero pwede mo siyang isabay. Doon sa mga iba na walang time to go to the gym, isa lang yung pwede mong exercise for yourself. Pwedeng pole lang kasi magkakamasal ka din talaga. So maraming moms na nagka-class sa Pole Power Teacher Pixie kasi yun yung main goal niya is to gain strength. This is the last pole myth. Yung favorite natin, kung bakit tayo nagkaroon ng pole studio for moms. Moms shouldn't do pole. Big myth siya. Bata lang naman yun. Dapat naman yun nasa edad na na. Kasi medyo may malasuwang ron eh. Eh, paano pa pagka pole dancing na nanay? Oh, baka wala namang nanay. Wag na lang. Wag na. Nakakahiya. Kasi pole helps mom to reclaim their bodies. Alam mo yun, yung parang biglang realization sa mga moms na kapag nagpo-post sila dito, biglang nahahanap nila yung sarili nila. Magbe-benefit yung buong family kapag masaya yung mom. Nararamdaman niya ng mga anak. Nararamdaman niya ng asawa nila. So, ang dami may mga episodes na tayo na may mga testimonials tayo from the moms. Si Lay, sobrang saya nung kids niya na nagpo-pole dito kasi nga nakikita yung confidence niya, yung husband niya, sinusupport yung pagpo-pole niya kapag two-piece na siya sa Boracay. So si Paula, parang mas natutunan niyang mahalin yung sarili niya kasi nagkaroon siya ng time for herself. So, and you're teaching your kids to love yourself bago pa ibang tao. Mahalin mo yung sarili mo bago ibang tao. So again, thank you kasi sinamahan niyo akong maglinis ng studio. Nandito rin si Bad Dad, naglilinis, pero busy kasi siya sa CR, maglinis. Thank you for listening. Thank you for watching. Again, I'm Kim and... Asa si Bad Dad? Si Ay. And that's Bad Dad. Okay, we're the owners of Bad Moms Pole Studio. If you're listening on YouTube Music, we're Polecast, the official podcast of Bad Moms Pole Studio. Bye!